Kasi ngayon ang ating administrasyon ay umamin na kulilat na po ang survey sa kanilang kandidatura o line-up ng Alyansang Bagong Pilipinas, o ito ngayon ay binago nila at mayroon ng nagsasabi na ito alyansa ng Bigong Pilipinas. Okay, welcome mga kababayan, welcome mga ka-people dito sa ating programa Abante Pinoy. Ngayon, napaganda ang ating tatalakayin at maganda ating pag-usapan ngayon na maganda para sa mga nakaintindi o hindi maganda para sa mga natamaan. Ito po ngayon ang ating pag-usapan tungkol sa mga ganap na nangyayari o mga pangyayari sa ating bayang Pilipinas. Kung paano na ngayon ang kasalukuyan na nangyayari tungkol itong kasalukuyang administrasyon. Ito ba ay maganda ang kanilang pamamalakad o ito ba ay kabaliktaran sa kanilang mga pangako? Mga ka-people, huwag po kayong magtaka dahil po ngayon ay Tagalog version tayo. Pero bago po ang lahat, siyempre kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang i-share ang ating video at mag-subscribe. At siyempre, pindutin na lahat ang ating notification na bell para updated tayo sa lahat ng mga video na ating upload araw-araw. Pero huwag niyong asahan na itong lahat ay Tagalogin natin. At siyempre mayroon din tayong Bisaya at mayroong English dahil yan po ay request ng ating mga followers at subscribers sa ating YouTube channel at sa ating Facebook, TikTok, Instagram, and kung ano-ano pa dyan. So napakaganda ngayon ang ating tatalakayin. Maganda sa kabila pero hindi maganda naman ang dating rin sa kabila. Ganon din kung sa kabila natin umpisahan, ibato natin sa kabila, siyempre ganon din kabaliktaran, mga suking tigpaminaw. Kasi ngayon, simula noong inaresto or parang tinatawag natin hindi inaresto, parang kinakaladkad nila ang ating dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Ito ay lumabas ang lahat nating mga kababayang Pilipino, nagpalabas ng kanilang mga hinaing. Saan mang sulok ng mundo sila po ay nagtitipon-tipon kahit po may trabaho, kahit walang trabaho, at sila po ay voluntaryong pumunta kung saan mang lugar para lang po ilabas ang kanilang mga hinaing sa kanilang ilalim ng dibdib o nagpuot na mga damdamin. Yan po. Kasi ngayon ang ating administrasyon ay umamin na kulilat na po ang survey sa kanilang kandidatura o line-up ng Alyansang Bagong Pilipinas, o ito ngayon ay binago nila at mayroon ng nagsasabi na ito alyansa ng Bigong Pilipinas. Bakit ito ay napalitan sa bagong pangalan na Alyansa ng Bigong Pilipinas? Dahil mali po ang pamamalakad ng ating administrasyon. Lahat po tayo ay nakakita at nakasubaybay sa mga araw-araw na nangyayari sa ating bayan.
Kaya po, bago po natin pagpatuloy sa dulo, siyempre, nakalimutan ko palang magpa-introduce o magpakilala. Once again, Mr. Bohol dito sa ating programa Banti Pinoy. So ang survey ngayon mga ka-people ay kulilat ang ating lineup sa administrasyon. Kung bakit, ayan, panoorin natin ang video mamaya at pakinggan mo natin ang ating analisar kung bakit kulilat ang ating admin na lineup para sa May 2025 election. Nagsimula ito mga suking tigmaminaw o mga kaubayan nating Pilipino, itong mga pangyayari nung ipinaresto ng ating kasalukuyang Pangulo o kasalukuyang administrasyon ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Doon nagumpisa ang kanilang kamalian, mali ang kanilang plano kasi akala nila pag ito'y maaresto at or kidnapin nila, i-force nilang dalhin doon sa Netherlands, ang sa kanilang pag-iisip ay matuldukan na ang mga pangyayari at hindi na makapagkampanya itong si Tatay Digong at sila na ang mananaig. Pero kabaliktaran ang nangyari ngayon kasi lahat ng mga kabayan ay lumabas at nagprotesta kasi mali yung ginawa ng administrasyon. Kaya ngayon yung iba diyang kaalyansa ng yung kagrupo sa alyansang Bagong Pilipinas ay nag-iisip-isip na at medyo bumaliktad na yung iba at nagpahiwatig na medyo mali sila at medyo naepektuhan na ang kanilang pagpangumpanya at parang konti na lang kulang na sabihin lang ni Presidente Marcos na alis na kami kasi nagkamali ka, ginawa mo yung pinapadukot o pinapahuli mo kasi si Duterte na walang tamang dahilan. Samantalang itong si Presidente Marcos ay bumaba sa 19% sa survey at saka sa trust rating ay nasa 14% ang bumaba at ito namang si BP Sara ay umakyat ng 19 at umakyat din ng siyam, kaya napaka laking problema itong alyansa na grupo ngayon. Nagsisisi itong administrasyon at saka itong mga kamember ng alyansa ng Bagong Pilipinas, pero nagpapasalamat naman itong ating mahal na Vice Presidente dahil sa ginawa ni PBBM ngayon ay yun po ang dahilan na lumangtad yung lahat ng mga tao at siyempre malapit na po at sa isa't isa kanila sa kanyang ama dahil po sa ginagawa ni President Marcos. Kaya nagpasalamat po ito si BP Sara. Matindi itong binitawang salita ni BP Sara at siyempre ngayon hindi na maibalanse ni BBM kung ano ba ang kanyang gawin. At isa pa ito ngayong issue na yung pundo ng pag-ibig na kinukuha ay ipinabalik na sa kanila doon sa pag-ibig sa PhilHealth na pundo ay nag-order na ang Supreme Court na ipabalik na nila ang pundo doon sa PhilHealth, mga ka-people, mga suking tigpaminaw. Pero unsa pa may balik karon sa administrasyon nga nahurot naman panghatag nila ayuda. Nahurot na ang kwarta, di nagplano na po sila karon kung unsay lang ibaligya karon mga propiedad, mga gamit sa Pilipinas kinahuman naman ang Bulawan, yuta, uban sa padiha, mag-usab na po sila karon pamaligya. At palakpakan natin ang ating mahal na Bising Presidente dahil sa pagpasalamat nila kay PBBM na sa ginawa na ito po ay nagiging
katagumpayan niya at kabagsakan ng administrasyon. Panoorin natin ang video ito at huwag kayong alis dyan para mapakinggan natin mabuti. Tara naman ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, mas lalo pa ngang sumadsad ang ratings ni Marcos Jr. Sabi naman ng kaalyado ng mga Duterte, ang kulelat na grado ng Pangulo ay hindi na raw katakataka pa. Si Jason Rubrico magbabalita. Dahil sa sunod-sunod at walang katapusang issue ng korupsyon at paglobo ng presyo ng mga bilihin na pinatindi pa ng kontrobersyal at iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuluyan na ngang ibinagsak ng mga Pilipino ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na dumadaos-dos ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang mga issue ng korupsyon at inflation, ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuuang performance ni Pangulong Marcos. Kasabay naman ang patuloy na pagbulusok ng grado ni Marcos Jr. ay siya namang paglakas pang lalo ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa dating 37%, umakyat sa 42% ang approval rating ng pangalawang Pangulo. Tumaas din sa 39% ang trust rating ni VP Sara mula sa dating 31%. Ayon sa pahayag survey, lumakas ang suporta kay VP Sara sa lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Central at North Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng kalyado ng mga Duterte, hindi na raw katakataka ang nasabing survey results. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi na nakakagulat ang pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr. at kung hindi siya magbabago, maaaring maulit ang manangyari sa kasaysayan ng bansa. Hindi na katakataka at inaasahan sapagkat yan po mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Panelo na ang taong bayan mismo ang nagluklok sa mga nasa ehekutibo at lehislatura upang magsilbi ng tapat at buong puso sa bansa. Ngunit sa halip na unahin ang kapakanan ng sambayanan, tila kabaligtaran ang nagaganap, isang realidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Dagdag pa niya, dapat nang kumilos ang administrasyon bago mahuli ang lahat. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA. 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Batay din sa pahayag survey, kabilang ang mga isyu sa korupsyon, iligal na droga at mataas na presyo ng mga bilihin sa mga dapat tutukan at bigyang solusyon ng administrasyon.